pag-usapan naman natin ito. Etong si Senator Bato, mga kababayan, mga ka-GP Natics, parang naiinggit ata kay General Torre. Uy! Inggit yan! Mga kababayan, Bato gustong upakan si General Torre. Nagingit-ngit po itong si Senator Bato, mga kababayan, dahil nga daw po sa asta ni General Torre. Ano ba yung asta ni General Torre, mga kababayan, mga ka-GP Natics? Ano ang sinasabi nitong si Bato de la Rosa? Ito po ang kanyang pahayag. Hindi ko lang nakuha yung nagsasalita talaga siya, no? Sabi dito, mabigat ang naging mensahe ni Senator Bato de la Rosa kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos ito, sabi niya, sigang-siga ka na kaya mong pagsabihan yung former president, hindi forever na ikaw ay nasa poder. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, kapag ba ang batas, di ba sabi, sila, mga legislator, tagagawa ng batas, di ba dapat sila ang mas nakakaalam ng tinatawag, nobody, no one is above the law. So, dapat it should be applied to everybody. Hindi pwedeng selective ka lang. Pag former president ba, hindi mo pwedeng pagsabihan? Unang-una, mga ka-GP Natics, pangkaraniwang mamamayan na lamang yan si Duterte. Kapag siya po, kahit si Pangulong Bongbong Marcos, kapag siya po ay natapos sa kanyang termino, siya ay isang pangkaraniwang citizen na walang immunity. So kung may nagko-complain, mga kababayan, dahil ito ang sinumpaang tungkulin ng isang pulis, mandato nila yan, dapat po nilang tuparin, dapat nilang tupdin, at dapat po nilang gawin. At syempre, dapat po nilang, kumbaga, ibigay ang nararapat. At dapat din po nila na gawin ang kanilang trabaho. Bakit ka galit na galit ngayon, De La Rosa? Naging pulis ka pa naman. Samantalang nung panahon na yon, sabi niya siga-siga daw etong si General Torre. May sinabi ba si General Torre, mga kababayan, compare dito sa sinabi ni Bato, ha? Di ba sabi ni Bato dati, doon sa mga adik, sabi niya, ano, gusto niyong patayin? Sige, patayin niyo. Puntahan niyo, sunugin niyo yung bahay. Iparamdam niyo sa kanila. Di ba sabi ni Bato? Akong bahala, patayin niyo. Gantihan niyo. Di ba sabi niyang ganon? Yan ang siga-siga. Mga kababayan, yung sinabi niya na hihiklasin ko yan, it's not actually that he is pointing the former president na kanyang hihiklasin. Hindi nga niya hinawakan ang former president. Ang hinawakan niya, ang hiniklas niya, ay yung isang abogado. Hindi ba? Sino ngayon ang siga-siga? Bakit kayo umaalma dito kay General Torre? Ang tanong ko nga dyan, may illegal ba siyang ginawa? At alam nyo, yan ay nakabidyo. At alam nyo, sa hanay ng mga pulis, hindi lahat yan ay, di ba, merong mga umiiyak doon, merong talagang nagpapakita ng simpatya kay Digong, kaya sila kumukuha ng video. Lahat ng pangyayari, documented yan. Pero, I don't think na itong si General Torre ay may nilabag na batas. Sabi nga niya, sa kanyang interview, kung ako ang tatanungin, mas pipiliin ko ang administrasyon na to. Dahil ang administrasyon na to, lahat ng kanilang kilos is with legality. Di ba, Shiro Kansaki? Sinasabi niya yon na lahat ng pinagagawa sa akin dito ay may legality. Lahat nasa tama. Hindi kagaya doon sa nakaraang administrasyon. Sabi niya pa nga, kaya lang sa mga pulis, kaya nga hindi ko
hindi ko tinututulan yung mga utos ni Duterte dati. Hindi ko masisisi yung mga pulis kung ano yung inuutos nila Aki Becky, doon inuutos ni Digong sa kanyang mga pulis sa mga kila De La Rosa, sapagkat yun na aming sinumpaan. Kaya hindi na ako magtataka doon. Pero ang sabi niyang ganon, kung ako papipiliin, itong administrasyon nila, it implements due process at it implements those things with always with legality always. O, di ba? Tapos sasabihin ni Bato, siga-siga. Bawal bang pagsabihan? Etong si Duterte, mga kababayan. Sa totoo lang Senator Bato, it seems like you didn't watch the video of what really happening. Teka po, hindi po ako fake news. Yung una, panoorin nyo po kung ano ibig sabihin nung sinabi ng DDS na inosente raw si Digong. Hindi po ako yung nagsabi. Kaya nga pinapaliwanag ko, panoorin nyo po, huwag kayong judgmental. Okay? Etong si General Torre, going back, ang ginawa niya doon, pinagbigyan niya po, kasi meron tinatawag tayo sa mga abogado, right to counsel. Yes, nandun, 2 abogado yun nasa paligid niya. Pinagbigyan itong mga to. Pinagbigyan din, mga kababayan, na mag-antay, kasi sabi nila, antayin daw ang anak. Pero alam nila walang darating eh. Tapos, kino-question ng mga abogado, yung pagsiserve ng warrant kay Digong Duterte. Alam naman natin na walang judge doon sa holding area na yon. So, paano sila makikipag-argue doon sa isang pulis na nagsiserve lang ng warrant? Di ba the right, mga kababayan, para sa ating kaalaman, ang pulis nagsiserve lang ng warrant. Okay? Para sa kaalaman ng maramihan. Tapos, kung ikaw, di ba binasahan ka ng Miranda rights, ikaw po ay pinakitaan din ng warrant or yung warrant ay papakita sa iyo later after the arrest. Ang mangyayari niyan, kung gusto ng abogado ninyo na tawag dito, sila ay magtanong, sila po ay i-question yung nasabing pag-aresto sa iyo, it's not the arresting officer ang kanilang dapat tanungin sa bagay na yon. Unang-una, hindi naman po judge yung arresting officer. 'Di ba? Kaya kung may pagtatalo, sasabihin lang ng police, "Sir, there's no judge here. And I'm not the judge for to decide." 'Di ba? Para makipagtalo kayo sa akin, the proper forum, the proper avenue to question the authority in the arrest of the former president is in the court. Hindi po dito yan. Ang gusto nila, i-hold ng i-hold. Pinagbigyan na ng matagal. Diba? Nakita natin, nagmamalabis ito. Nagpapakita pa ng, notaryo publiko, anak ng tinapa. Yung notaryo publiko, ano magagawa niyan? They also did na palabasin na meron na daw TRO. Samantalang, wala naman pala. Anong ginagawa nila? Ginagago yung taong bayan. They are just using those people para mag-aklas, para magalit, para pigilan. Pero imo sila mismo, hindi nga sila makapagpigil pero gusto nilang gamitin yung mga follower nila. Gusto nilang tarantaduhin. Lalong-lalo na itong si Attorney Lambino. Pati itong si Torion. Mga syunga. Mga abogado pa naman kayo. At ito, Bato de la Rosa. Kung ikaw napipikon kay General Torre, konti lang yung napipikon sa kanya. Mas marami ang natutuwa sa pinagagawa niya dahil siya ay isang tunay na bato. Siya ay tunay na lalaki. Siya ay isang tunay na may bayag. Ako mga kababayan, hanggat hindi nagkakamali si General Torre, lagi akong nasa likod niya at lagi kong i-content si General Torre. From the time
nakita ko ito na nanindigan, mga kababayan. Binanatan ko to dati. Binanatan ko to si General Torre despite the fact na kakilala ko siya dahil sabi ko sa inyo, sa kanya ako nang hingi ng information at yung medyo talambuhay din niya ng konti yung kinuha ko bago po ako naggwardya dati. Oo, tama. Naging gwardiya po ako. Huwag po kayong malito. Naging gwardiya ako after nun, habang nagjo-duty ako, nag-try din ako sa call center. So, 1 taon ako mahigit naggwardya. Tapos habang ako ay nagugwardya, nag-aaral na ako ng papunta ng call center. Si General Torre, binanatan ko nung kinampihan niya. Sabi niya, hindi naman niya kinampihan. Pinag-stay niya lang sa office niya yung tao para mag-conduct ng press briefing o press release. Nung si Gonzales, yung namaril doon sa sa rotonda, ay nanutok doon sa bike, doon sa cyclist. Cyclist ba o ano? O yun na yun, sa siklista. Pero nag-resign siya. From that moment, hinangaan ko si General Torre kasi sinabi niya, sige, magre-resign ako. Dahil ayaw ko na maimpluwensyahan ko yung ginagawang investigasyon. At hindi ako makikialam sa investigasyon na yan. Whatever will be the decision is, tatanggapin ko. Sabi niyang ganon, all the consequences of what I did, of what I've done, tatanggapin ko yan. Kung ako maparusahan, okay lang. Pagkakamali ko yun eh. It is my negligence. Sabi niyang ganon. Kaya sinundan ko na yan si General Torre. Ang tagal din nawala sa media, biglang lumabas nung kasagsagan na ng KOJC. Sabi ni Shamia Agapito, oy JP, hindi daw umiyak yon. Ako hindi ako naniniwala na hindi yun umiyak. Umiyak yun. Iba ang pawis, iba dun sa luha. Siguro mag-disagree kayo sa akin pero iba yung ako naniniwala na yung babae na yun umiiyak. Lang yun, medyo pinagtakpan lang din ng ating kapulisan. Magkaiba tayo ng diyan magkaiba tayo ng pananaw. Nakita ko kasi pinagmamasdan ko maigi. Zoom ko pa yon. Umiiyak, hindi yun pawis. Buboy R, Idol GP regards, give it up from Hong Kong. Oy, sa mga taga Hong Kong dyan talagang love na love ko kayo guys. Sa mga taga Singapore, yung mga nasa US, California, nandyan naman lahat ng mga viewers natin di ba? Di ba Kabansa Vlog? Oy! Dinalaw tayo ng isang kaibigan, Makabansa Vlog. Guys, support nyo rin ito si Makabansa Vlog Isa rin po itong pro admin. Sana, Brad, tuloy-tuloy ka lang, huwag kang magbago. Maraming maraming offer sa kabila, pero sana huwag kang magbago. Dahil mas masarap kumita ng pera na wala kang tinatapakan, 'di ba? Yung lang sarili mo lang at wala kang kinakampihan, 'di ba? Dahil lang sa pera. Mas magandang magtrabaho, kumita tayo ng ganito, nakakakilos tayong ng malaya. Yan ang lang ang payo ko sa iyo, 'di ba? Imelda Castro ka GP, kung halimbawang nakaalis din tayo sa Interpol, maaresto pa rin ba si PRRD? Kung tayo ay wala sa Interpol, mahihirapan po ang gobyerno natin kumuha ng leeway. Kasi etong mga DDS, talagang ipagpipilitan nila na tayo ay hindi na member ng ICC at wala silang jurisdiction over us. Pero ang masasabi ko dyan, my key point is, it is still the discretion of our president, of the chief executive. 'Di ba? Unang-una, si Pangulong Bongbong Marcos, mga ka-GP Natics, ang isa sa mga nagratifika para tayo po ay maging member ng Rome Statute. And of course, si Harry Roque ang isa sa mga nagpakilala sa atin sa ICC. And si Harry Roque ay isang accredited ICC prosecutor ata, 'di ba? Or counsel.
Kaya lang bigla nagbago nung kinuha siya ni Digong as spokesperson. Now, mga kababayan, di ba, meron din naman talaga mga salita si Pangulong Bongbong Marcos that he will not going to help the ICC. At sabi niyang ganon, hindi siya papayag kasi yan ay pag-apak sa ating kasarinlan. Tingin ko, nung panahon na yan, dahil biglang nagbago, yan ang mga panahon na magkakakampi pa talaga sila. Kasi, etong hindi alam ng karamihan eh. Si Pangulong Bongbong Marcos, dumating sa point na talagang kamping-kampi siya sa mga Duterte. Marami na nagsasabi na ang mga Duterte ay talagang anay. Pero si Pangulong Bongbong Marcos patuloy na naniniwala, kumapit sa tinatawag na unity team. Kahit binabanatan na siya ni Duterte, ayaw niyang maniwala. Kahit yung resulta ng almost 1 ton na shabu dyan sa may Tondo, yung nahuli kay Police Master Sergeant Mayo, hindi pa rin siya naniniwala. Until such time na nagpaimbestiga sila at nalaman nila lahat nakaturo sa mga Duterte. Kaya nga, biglang-bigla, nabalitaan na lang natin, itong si Gloria ay nagpatawag daw di umano ng meeting. Para ano? Nagpatawag ng meeting para alisin sa pwesto si Speaker Martin. At ang kasunod na niyan, syempre, mga kababayan, patalsikin din ang Pangulo natin. Kasi nung nagkakaroon na ng idea ang ating Pangulo at nalilinawan na sa mga bagay-bagay, ang problema, yung ginawa nila Gloria, yung kanilang kasama, ay hindi naman pala nila kakampi. Ang ginawa nun, di-divulge yung kanilang plano, kaya itong si Gloria, inalis bilang senior majority floor leader ata yun, mga kababayan. Yun ang nangyari. Kaya nagalit itong si Sara Duterte, sinabihan na tambalos-los itong si Speaker Martin. At dyan na nagsimula yung lahat. Diba? Sabi ni John Maltezo, haha, iyak mga DDS sa title ng vlog mo, idol. Kaya nga mga kababayan. Diba? Missy Mercy, binaliktad mo pa, gumising. Ha? Teka lang. Basahin ko lang to sabi ni Jimmy Bash. Naku, ba't pa ako nanood dito? Walang kwenta mga kampiyon. Tama, masusunog ka kasi dito, sir. Huwag ka na manood dito. Baka umiyak ka lang. Sasama lang yung loob mo, alam mo naman. Dito kasi, kahit DDS, kapag tinanggap mo, ay may punto talaga. Hindi naman ako nagsasalita dito na parang multo, 'di ba? Hindi ako nagsasalita dito na wala akong idea at hindi ko pinag-aaralan yung mga bagay-bagay. Minsan, hindi tayo perpekto. Kapag ako pilit na pilit lang mag-vlog, makikita nyo yan. At mapapansin ninyo, naglo-loading din ako. Sabi ni Kate Keith Anderson, kahit nga si Sarah pinagtatakpan pa nga, tama, isa pa yan, pinagtatakpan din ni PBBM dati, di ba? Kung maalala nyo si PBBM nagpunta ng Hawaii. Tapos umuusok na nun yung usapin ng Sara resign at Sara impeach. Pero nagbigay pa ng statement si Pangulong Bongbong Marcos. Wag naman. Sabi niya ganon. Hindi niya deserve. Wag niyo naman impeach yung tao. Sabi niya ganon. Pero binabastos na yung asawa ni Pangulong Bongbong Marcos. So ibig sabihin, umaasa pa rin ang ating Pangulo na magkakaroon ng reconciliation, na magkakaroon po ng pagkakaroon ng unite o pag-unite ng kampo ng Duterte at Marcos. Kaya lang malala masyado Nagpapakalat na sila kasi nga nung lumabas na yung usapin ng Pogo, lumabas na yung usapin ng EJK, nag-init na sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Lumabas na yung issue ng West Philippine Sea, yung tungkol doon sa tinatawag na secret agreement or gentleman's agreement. Doon na sila nag-init.
Kasi ang China, pinipressure na itong si Digong Duterte na dapat ang Pangulo natin na si BBM ay sundin yung kanilang napag-usapan. Ang problema, si PBBM ayaw niyang i-honor. Kasi nga sabi ni Digong, kung ano napag-usapan, i-honor mo na lang kung ayaw mo magkagulo, sabi ni 'di ba? Ayaw ni PBBM kasi nga mga kababayan, ang mangyayari sa West Philippine Sea, wala na sa atin ng tuluyan. Hindi na tayo makakapasok, kawawa naman yung mga mangingisda natin. O, dahil nga yung plano nila na ganyan, nasira sila, nabuisit. O, tapos lumabas pa yung ibang mga kaso-kaso nila. Ayan na, panay-banat na sa Pangulo. O, so sino ngayon? Mga kababayan, tama yung sinabi ni Taberna. Pwedeng sabihin, pwedeng i-ignore ni Pangulong Bongbong Marcos yung na yan, yung warrant na yan. Pwedeng hindi implement yan. Pwede nga rin i-delay yan eh. 'Di ba?